kung manggagaling ho kayo sa ibang lugar, wag na ho kayong magdala pa ng anumang nilutong baboy sa lugar na to. Maayong gabi guys. Sa Tagalog, magandang gabi. Sa mga pantalan, minsan po konti ang pasahero, mga panakay na sasakyan. Ngayon, sobrang dami naman kaya nito dito sa Bridco Port. Ang Bridco Port po ay nandito yan sa Bacolod City. Galing po kami ng Dumangas. Dito kami dumaong, papunta kami ng warehouse ng aming pagdedeliveran. Maayos naman ang kanilang port dito guys. Ayan, bago kayo lumabas dito, naninita nga pala rito, bawal kang magpasok ng mga anumang klase ng baboy rito pagkagaling ka sa ibang city. Pwede kang bumili ng baboy kung dito ka sa lugar nila. Pero kung manggagaling ho kayo sa ibang lugar, wag na ho kayong magdala pa ng anumang nilutong baboy sa lugar na to. Dito sa Bridco Port sa Bacolod City. Okay lang yan guys kasi nag-iingat naman sila dahil sa mga nangyayaring gaya ng pandemic at mga swine flu, mga sakit ng baboy galing sa ibang bansa. Masyado silang mahigpit sa ganun. Talagang iniingatan nila ang kanilang mamamayan dito. Sa ganitong sitwasyon, siyempre dapat lagi tayong magbaon ng pasensya bago umalis sa bahay o saan man kayo naroon. Magtagubilin tayo sa Diyos bago tayo umalis, kasi walang anumang magagawa ang tao na ikabubuti niya o ikaliligtas niya sa lahat ng kapahamakan kundi ang Diyos lang makakagawa sa atin. And siyempre, ganito talaga, basta ang sabi nila, chill lang, chill. Ganun ang buhay. Habang nabubuhay, mas maganda nang doon tayo sa mabuti. Huwag pairalin ang init ng ulo gaya ng ganitong sitwasyon ng sa kalsada, kasi napakarami kang ma-encounter. Nandyan na minsan mahahatak ka sa galit, o minsan naman mayroong problema. Hindi na ako maiwasan sa panahon natin ngayon. Napakahirap ng ating panahon. Okay guys, sana pa-support din po ang aking channel. Malaking tulong din ito sa akin na manggagaling sa inyo. Ayan, medyo pinas forward ko na ho ito kasi mas mabuburing po kasi kayo pagka hindi siya nakapas forward, no? Ayan o, akala nyo antulin, ano? Pero maganda siguro kung ganyan katulin, ano? Kaso ano kayo mangyayari? Siguro araw-araw sobrang dami na aksidente. Sige guys, happy watching sa aking video. And kaya ko to nagda-download at magkaroon din kayo ng impormasyon sa mga port o sa mga biyahe papunta ng Bacolod, galing ng Maynila papuntang Katiklan to Iloilo, kung saan pa guys. Tsatsagain kong mag-upload ng video. Sana tulungan nyo rin ako. Salamat guys. Salamat sa inyo. Salamat sa Diyos.
Traffic guys. Medyo uwian pa kasi. Yung mga sasakyan nagsisiuwian. Itong mga itong oras. Ang sisipag ng ating mga enforcer, oh. Ayan. Ayan. Bibilis nila, oh, gagaling. Guys, mula yan dito sa port. Siguro naka isang kaliwa, isang kanan. Tapos kaliwa uli. Pag kaliwa mo dyan, sa mga first timer ha, sinasabi ko ito. Kasi sa mga pabalik-balik na dito baka minis mga king-quiz sila dahil sa ginawa ko. Ano na lang talaga. Kaya sabi, kailangan mo ng pasensya, pag-iingat, baka makasagi ka. You know, wala nang trap, wala nang ano, dapat pasa tayo dun eh. Diba guys, ang ganda ng ano, Bacolod. Nangyari, siraan sila. Medyo madilim pa rito guys sa lugar na to. Nasa una medyo may ilaw na. Nasisipag ang mga mamamayan ng Bacolod. Makikita nyo rito, maunlad sila. Bagamat merong mga makikita kayo na sa squatter din, pero ganun talaga siguro. Kahit saan ka lang pumunta sa Manila, ganun din, lalo na napakarami. Yun lang, medyo madilim ang lugar na to. Yung tricycle na ito. Ano ba yan? Madilim gawin sa nadaanan natin. Dito medyo may ilaw na, pero ano lang ito ito yung mga solar lang ata ito. Pero okay na yan. Guys, sa tinutumbok ng kalsada na to, yung mayroon dyang pakaliwa, ayan, hindi ito pakaliwa, ay sorry, di pa guys, di pa, malayo pa pala. Iba yan, malayo pa tayo. Tignan nyo sila rito, yung attitude nila. Kahit may ganyan na nagkakabulbul na o parang may sumisingit, ano sila, mapagtimpi sila. Mga Ilonggohanon kasi. Ang Ilonggo, galit na daw yan. Oo, galit na. Pero malambing pa magsalita ang mga Ilonggo. Hindi kaya dun sa iba naman, kabaliktaran, natutuwa pala ang tono, nagagalit. Oh, may ganun talaga. Dapat kagaya namin mga biyahero, ano kami, na-experience ko guys, dapat mag-ingat ka at mag-isip ka muna bago ka magbitaw ng ibang salita. Kasi merong mga lugar na ang isang salita okay lang, parang mabuti sa kanila,
Pero pag manggaling, pero pag nadala mo sa ibang lugar, yung sinabi mo doon sa ibang lugar na mabuti sa kanila, masama naman pala sa kanila ang ibig sabihin ng salitang sinasabi mo, gaya ng halimbawa, salitang Inday. Ang Inday kasi isang lingwahe yan sa atin sa Pilipinas na salitang Bisaya na para bang sa Tagalog nining o kaya ganun nga lang o nining nini o para bang katawagan sa isang babaeng bata o kaya ang Inday kasi kahit at matanda na pwede mong sabihin Inday. Huwag niyong sasabihin niya sa mga kadalagahan ng kabanatuan, lalo na meron kasi akong na-encounter doon na galit, masama raw sa kanila yung salitang Inday, para bang isang babaeng kalapating din nalilipat, di lumilipat. Ganun, marami